Alam nating isa sa mga trending na usapan ngayon, yung pamumuhay ng magkasama bago o kahit wala pang kasal. Marami ang pumapasok sa ganitong setup dahil sa modern lifestyle, convenience o simpleng personal choice lamang. Pero bago magpakasaya, malagang malaman ang legal na aspekto sa likod nito. Magandang umaga, Fifi. Tama ka. Sa batas, may dalawang uri ng live-in relationship. Una, kung parehong single, kadalasan ay walang legal na problema. Pangalawa, kung may kasal sa isa o parehong partners, may legal na hadlang ito at pwedeng magdulot ng problema sa pera, ari-arian o responsibilidad. Kaya kaugnay niyan ay tatalakayin natin kung paano maiwasan ang ganitong komplikasyon. Rise and Shine, Attorney Roel. Welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas. Attorney, kailan ba nagiging legal o hindi legal ang live-in relationship? Okay. Nagiging legal yung live-in relationship, of course, kung walang sabit, sa madaling salita. Ayun, walang sabit. Kung yung dalawang nagsasama, wala silang asawa o tinatawag nating legal impediment, then masasabi natin na legal yung live-in relationship. Okay, attorney, himayin natin. Doon muna tayo sa partners sa parehas na single. Ano-ano ang kanilang mga karapatan? Okay, so sabi ng batas, when a man and a woman live exclusively with each other without the benefit of marriage. Okay? Kailangan natin munang sabihin anong klase ng pagsasama kasi baka isipin ng iba, magjowa kami, casual relationship o kaya yung mga friends with benefits. Kung covered ba nito ang live-in relationship. Sabi ng batas, it should be living exclusively with each other as husband and wife. So kino-consider muna na asawa mo. Ayun, wala lang marriage talaga. Okay. So, since ang mag-partner na ito ay parehas silang single or they live romantically, so ano ang mga pwedeng mangyari when it comes to properties, when it comes dun sa mga cases na yung nagkaroon sila ng anak nang hindi pa sila kasal, what could be the rights, what could be the disadvantages of this? Okay. So sa unang klase, yung live-in relationship na walang legal impediment. So malaya yung dalawang parties. Okay. Nangyayari, if you're living together, you will acquire properties. Ano mangyayari, ano bang batas natin with respect to their shares? Okay, ang sabi ng batas, all properties acquired while you are living together will be considered as conjugal. Okay, and in equal shares. And in the absence to the contrary, equal share siya. At kahit halimbawa, merong yung lalaki, yung babae, ang nagtatrabaho lang yung lalaki, pero yung babae, ang nagiging role niya or contribution niya is nag-aalaga ng anak nila or nagme-maintain ng bahay nila, that will already be considered as contribution doon sa babae. Okay, conjugal yung part na yun. Conjugal yun. So in that case, kahit yung babae, siya yung nag-aalaga sa anak, tapos yung lalaki nagtatrabaho, lahat ng properties will be considered Kailangan dalawa sila dapat sa pangalan ng property? Kahit yung lahat ng properties na na-acquire nyo during while you're together will be considered as conjugal and equal share. So halimbawa nagka-problema, tapos may property na nabili nga during the time that you were together, considered as conjugal siya and in equal share. So attorney, this only applies for man and woman? Yes. Okay. So kung halimbawa LGBT partners ito, may kailangan other documents to prove their togetherness or pagsasama nila. Okay, punta naman tayo sa legal impediment. Those people or partners na may sabet o pwedeng kabit ba itawag dito or naghiwalay na, hindi pa sila annulled, pero may iba ng kinakasama or may legal separation. Tell us more, attorney. So, kung may legal impediment, iba of course yung legal consequences. If you are still legally married, so halimbawa yung lalaki, kasal pa sa una niyang asawa, tapos may bago na siyang kinakasama, may mga consequences to kasi pwede kang ma-expose to liability, especially criminal case. Doon sa lalaki na may asawa, pwede kang makasuhan ng concubinage kasi meron ka ng kinakasama at kinukonsider mo yon as iyong asawa na. Ayun. Paano, attorney, kung may nabuo pang anak? So kung may nabuong anak, of course, yung bata ay tinatawag nating illegitimate child o non-marital child. Of course, there are also consequences if you're considered as an illegitimate child. But if you're an illegitimate child, pwede mo namang gamitin yung apelyido nung tatay mo, provided na na-recognize ka, ito yung sa RA 9255. But of course, in terms of inheritance,
mas mababa yung shares ng illegitimate child compared to illegitimate child. Okay. Are there any cases na biglang umahabol yung legal na asawa for these matters? Definitely, lalo na kung mayaman yung lalaki. Ayun. Or yung asawa niya. Kasi ang mangyayari, if there are properties na in-acquire during the time that they're living together, hahabulin definitely yan nung legal wife. Alright. So for cases like this, what could be done para masiguro na walang sabit? Okay. Kahit anong relasyon o pagsasama, nagiging matatag yan kung may pag-unawaan, tamang pag-uusap, respeto, of course, responsibility. But of course, lalong-lalo na dun sa live-in relationship na may legal impediment, in order for you to protect your interests and rights, you have to document everything. Kailangan mong mapatunayan na nag-share ka rin sa pag-acquire ng mga properties. Because, as I've mentioned, pag live-in relationship with legal impediment, hindi siya conjugal or equal shares. Kailangan mong patunayan yung actual contribution mo sa pagbili, for example, ng certain property, ng bayan lupa, na habang kayo magkasama. Paano kung halimbawa ang kanyang kinakasama ngayon habang siya hindi pa annulled, ay bumili din sila ng property nila? Pag bumili sila ng property nila, kailangan patunayan nung walang asawa na may actual contribution siya. Nagbigay siya ng, for example, ng pera. Para makuha niya yung proportionate share niya doon sa property. Pag wala kang proof, wala kang katibayan. Siyempre, pag nagmamahal ka, hindi ka naman nagkikip ng mga documents or proof para patunayan na meron kang contribution, di ba? Pero of course, legally, para makuha mo yung claim mo or you have a proportionate share in the property, kailangan may documents ka to prove that you have an actual contribution in acquiring the property. Okay, naghiwalay na kami. 5 years after may kinasama akong bago. Hindi na kami nag-uusap nung asawa ko. Pero hindi kami annulled or legally separated. Ganun pa rin ba ang cases kahit may patunay naman na hindi na kami nagkakausap or no communications at all, attorney? Same pa rin. Kasi ang sinasabi natin, you're still married kung wala pang court declaration, nullifying, annulling your marriage or may legal separation. Sa mata ng batas, in the absence of a court order, you're still considered as legally married. Okay, attorney, payo na lamang po sa may mga live-in partners. May mga live-in partners. Of course, iba-iba yung reason natin. Kung bakit hindi tayo nagpapakasal. At for others naman na legally married, may mga kaso din tayo. Ayun. So I think kailangan lang natin para malinaw yung usapan, especially on properties, magkaroon tayo ng document that would show yung totoo natin na agreement. Okay. Ikaw, attorney, ready ka na ba makipag-live-in? Hindi pa. Wala siya naisip. Nahirapan ako sagutin yun. Ayun na. Well, anyway, maraming salamat Attorney Roel Ilagan sa inyong oras at sa malinaw na paliwanag tungkol sa live-in relationships. At para sa ating mga ka-RSP, paalala naman po na bago pumasok sa anumang live-in relationship, maging responsable at siguraduhin alam nyo ang inyong karapatan at obligasyon. Dahil sa dulo ng lahat, ang dapat na tanong ay, legal ba